Naku, nakapagtataka talaga mga kapatid. Dahil bago ko lang tiningnan kanina ang channel ng ating kapatid na miyembro sa Iglesia ni Cristo, yung pagsasagutan namin, ang tinig ng karunungan. Nag-message si Kabornok sa akin. Una, sabi niya, anong nangyari? Ito na lang ang video niya. Ito na lang daw ang video niya. 4. Asa na yung iba? Yung binanatan ako, sinagot ko, at tinatalakay na din ni Kabornok. O, yun. Asa na? At kung tingnan natin, silipin natin ngayon ang kanyang channel. Ito ang makita natin. Although may 4 video, pero naka-hide. Isa na lang short. Ano nangyari? Pero, may mga kapatid natin sa INC na palagi pang bumabanat at ito'y sasagutin natin. Halimbawa, Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong, ano? Sige. Tinalibong din yung talib. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay 2. Ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Yan ang nakasulat. Di kanya. Tinalibong ni talibong yung sarili nilang aklat. Pakita natin yung aklat nila, Kuya Sedan. Parehas lang naman yung nakasulat. Kaya lang hindi po binanggit yung kanang Hindi. kamay. Ayun. Binago nila, Kuya Sedan, Ay, yung ayun. pinapakita niya. Ayan o. Yung terminong kanang kamay, dun sa kanya. original, binago, ginawa niyang kanyang kamay. Nakita niyo, Oo, kasinungalingan ni... kala ko, nilagyan ng Y. Oh. Nakita niyo ang kasinungalingan ni Wendell Talibong? Diyan ba kayo maniniwala? Pero Defensor Katoliko yan. Harap-harapang nagsisinungaling. okay, yon ang banat nila, no? I stand corrected na yung kanang kamay sa pag-type nalagyan ng Y, kaya nagiging kanyang. Pero hindi ibig sabihin na pagsisinungaling na yan. Sino nagsabi? Si Sarcinita, ang pagkakamali daw umano ay ano yon? Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Oh, yan aminin ko na yung kanang kamay, ang kanan na lagyan ng Y ay nagiging kaniyang. Nagkamali ako doon. Pero ang tanong, yun po bang INC, hindi ba nagkamali sa pagbasa? Pakinggan ninyo. Relihiyon. labo-labo di ikaw magbasa English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog Ay, yan. ako na magbabasa. Ay. Teka, i-focus ko lang. Medyo Malabo. Medyo patagalin niyo po ng konti kasi magpo-focus ng maigi yung camera. Yan! Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Diyos? Ng Papa Hindi. po. Ay, sorry. Labo na. Teka, May Diyos kasi ako nabasa. teka. Jose, Luminaw na kanina. Ulit. malinaw yun. Sandalyas ng Pero Papa. Dulo ng sandalyas ang Diyos eh.
Oh, so sila mismo nagbasa. Tirang-tira sa akin na di daw marunong magbasa. Nasa harap na nila. Nagkamali ako sa pag-type at ang pagbigkas. Pero kung sundan natin ang argumento ni Sinita, Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. oh, yan. Iba ang pagsisinungaling sa pagkakamali. Ating tatalakayin ito dahil kanina tiningnan ko yung channel kung may sagot ba si Tinig ng Karunungan sa ating pagsagot din sa kanya. 5 araw na wala siyang bagong video. Kaninang umaga, kumpletong-kumpleto pa ang video niya. Pagkatapos, ngayon, nag-message si Kaburnok sa akin na ano nang nangyari, 4 na lang na video. At itong 4 na video, di na natin makita ngayon. Ang 4 na video, isa na lang ang makita natin. Ito na lang, short video. Ano ba ang nangyari? Susunod ba ito kay kapatid na Cesar Sineta? Okay. So, tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi kumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. At acknowledge natin ang ating mga taga-subaybay na pumasok ngayon. No? Okay. Welcome sa lahat nating mga kapatid. Sila si Arturo Pagpatan, sa Ghana, Africa, si Rowena Sanchez, sa Singapore, si Timothy Lagman, si Muslim Islam. Good afternoon, bro Wendell. Pag-ibig at makapagkumbabang puso ni Jesus sa ating lahat. Si kapatid na Marisa Makahilos, si Ayan Kent Alcala, Raimundo Somok, Rowena Sanchez. Kumusta ang audio ko? May na daw ang audio ko? I-comment down mga kapatid. Kumusta aking audio? Si Muslim Islam. Good afternoon, bro Wendell, sa lahat. Si ito, Annalisa Oso, Muslim Islam, Jane Palma, si Noy Mercado sa Malibay, Pasay City. Hello, kumusta? Si kapatid na Elizabeth de Los Santos dyan sa Hong Kong. Si kapatid na Wilfredo Lopez, Tomas Belisario sa Legazpi City, si kapatid na Alberto Biluso Jr. Kumusta ba ang audio ko? Okay na, okay ang audio. Salamat po ni Sis Elizabeth, Rowena Sanchez, si Rina Iversabal, Marisa Makahilos, okay naman ang audio. Okay na ang audio, sabi ni Rowena Sanchez, Jean Palma. Okay, maraming salamat. Si Ginit Iminian, si
o Misa Bil Rosario, Nanding and Elliot TV. Oh. Di mo ba naalala ninyo, sandali muna, tingnan natin ang ating mga kapatid yan sa pananampalataya at katuwiran, Skylove. Si Skylove, naalala ko yung maliit pa ako, yun ang kinatatakutan namin noon, na may Skylove daw. Si Lorena Placido La Pastora, si Ninita Makabuhay, Kandahab Diolada, Adyo Lola, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. No? Okay. So, balikan natin mga kapatid. Yung message at ipinadala ni Kaburnok sa akin, at may ginawa pala siyang post. Ito sa Kaburnok, sabi ni Kaburnok, dahil sa kaniyang paninira sa Iglesia Katolika na binuko ni Kaburnok, tinig ng karunungan daw, nawala halos ang mga video niya. O si Kaburnok, 4 na lang ang video ng tinig ng karunungan. So, ano ba ang nangyari? At kung sisilipin natin ngayon ang kanyang channel, isa talaga na video ang makita natin. Eto, kay Cesar Sinita, di naman, matagal nang wala siyang video. Eto, ako lang, si Kaburnok, ako halos dito ang kanyang paboritong content. Eto, matagal na. Si Kasisar, na walang video dito. Pero dito pa, nanatili pa mga video ko. Ayan, nakita niyo. Pero halos mga pamimersonal, na nakasulat dito, si Kaburnok, yon. Ano ba nangyari? Di po ba, may babala tayo sa kanila na sinagot ninyo kami, una sinagot natin sila. And then, nagkasagutan. At wala natin na baka magiging katulad kayo ni Cesar Sineta na biglang nawala na ngayon. No? Bakit kaya? Sa pagsasagutan, biglang nawala na. Una, kung maalala ninyo, tinatalakay natin yung punto por punto, yung pagtuligsa nila sa simbahang Katoliko. At yung pagsabi nila na nandaya sa debate. Ganon din ang kay Cesar Sineta na ako'y mandaraya, pero asan na ba siya? Si tinig ng karunungan din, ganon din, no? Bakit daw dinaya ko ang debate? Kaya sinagot natin, pinipresenta natin ang argumento at sinabi natin, baka susunod kayo kay Sinita, biglang mawala lang. Kaya nabigla talaga ako, nag-message si Kaburnok sa akin at nag-inform na, bro, tingnan mo yung channel ng Tinig ng Karunungan. Yun na lang. 4 na video. 4 na video pa dito ang naabutan ni Kaburnok. Pero, although may 4 na video na makita natin sa kanyang channel, no, naka-hide ang 4 na video na dito.
isa lang ang... Pero maraming viewers din siya. Maraming viewers siya. More than 100 views ang Tinig ng Karunungan. Ang dami niyang viewers. At isa na din, may nagpadala sa akin na video, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na babae. Yon. Sasagutin din natin yon, mga kapatid, no? Ang naturang miyembro ng Iglesia ni Cristo. At dito, pakinggan natin ang ilang pahayag. Kinuha pala nila yung video sa akin at nagsagawa ng komentaryo yung mga miyembro sa INC ni Felix Manalo. Kaya ating isa-isahin ito, mga kapatid, at ating sagutin ito. Sasagutin natin ito. Pero mahaba kasi ang naturang video nila. Yon. Ating sasagutin yan sa mamaya. Ako pala ang mag-topic mamaya, no? Ito lang, nagulat lang tayo. Bakit ito ang nangyari sa channel ng Tinig na Karunungan? At ganito din ang kay Sinita. Matagal nang walang video si Sinita. Pero yung munting kaalaman, so meron pang mga video siya at tinatalakay din niya ako. At may isang babae na nagtalakay din na miyembro sa Iglesia ni Cristo. Pero sasagutin natin ito sila, no? Isa-isahin natin. Yun lang, nagtaka lang ko, bro, click mo ang live sa channel niya. I-click ang live sa channel niya, sabi ni Kabornok. Okay. Sige, subukan ko. I-click daw ang live sa channel niya. Ibig sabihin, yung... sandali. Hindi to. Ito. Okay. Ito. Live 4. Nawala talaga, ano? Sa daming video. Dami yung video niya. At dami din siyang mga nagsubaybay. Dahil parang ministro talaga siyang magsalita. No? Fairness naman ng Tinig ng Karunungan. Pero kahit nga si Kabornok, isa sa mga sinagot dito, mga kapatid, kung maalala ninyo, ni Kabornok, isa sa mga sinagot, balik muna natin ang may kaugnayan sa ito ang tinalakay ni Kabornok. Huling issue ito dahil biglang nawala ang kanyang mga video. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur,
Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong nihil obstat, censor librorum imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan, sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito. Ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte, ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala
ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya, ha? Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Kristo. Grabe naman ito, ha? At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan. Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Kristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Kristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika. Mga kababayan, baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews,
how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted! Yan! Mali yan! Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess, mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya, tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Ulitin natin, hindi po galing sa akin yan, Galing yan sa ministro mo, mokong na ito, At saka, sandali, kung kayo po ay nanonood sa kanyang YouTube channel, meron po siyang aklat sa world history. Ayan, nakikita nyo sa screen, grabe, meron pang background na nakalagay, world history. Ano ba ang sabi ng kasaysayan tungkol po sa kanilang iglesia? Babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nang aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Una, ang Iglesia ni Cristo na kanyang kinahaniban, kulto daw ayon sa aklat kasaysayan. Pangalawa, ito daw ay itinayo ni Felix Manalo noong 1914, mga kapatid. At kung hindi mo sinasang-ayunan ang karunungang ito, base sa aklat kasaysayan, sabi po ng Biblia, tandaan, makikita ang kamangmangan at kabobohan nga, parehas lang naman yon sa taong walang alam. Mga kapatid. Naku, kawawa naman itong vlogger na ito na naninira sa Iglesia Katolika. Baka siya na yung susunod kay Cesar Ceneta na dahil sa ating pag-e-expose, ngayon wala na siyang bagong video kasi takot siya kay Caborno kasi talo siya palagi. Yun, ang babala ni Kaburnok, no? At babala din natin. Kaya na sinilip, kanina, tiningnan ko talaga yung channel niya. Kumpleto pa ito ng video. No? Pero ngayon, sa live niya, 3 na lang. 3 na lang talaga. At sa home, 1 na lang ang makita kay Marcolita live 3. 1. At may nagpapadala sa atin ng video na isa ding kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito. Sasagutin din natin ito. Ang channel niya, si Mitchell Hapina. Di po ba? Kung nasabi niya na ang kulto ay yung mga ganito at dapat yung mga lupain ay kinukuha, hinihingi. Kulto talaga yun. Di ba? Kasi nilulukuhan niya mga member tuloy. Church, ang kulto ay hindi kasama. Mabuti ang kulto. So, mabuti ang kulto. Okay. Ayun, sasagutin din natin yan ang channel ni Mitchell Hapina na isang Iglesia ni Cristo. Ito lang may nagpadala sa atin na
yung video ni Bro Khalid, naalala nyo ba si Bro Khalid na isang pastor ng born again, no? Baptist, na naging Katoliko? Di po ba in-expose niya ang mudos? Itong mga iglesia ni Kristong miyembro, nagsagawa pala sila ng reaksyon sa videong ito at sinabi nila na yung tinig ni dating Pastor Khalid, Pastor Felix, ay ako daw yon, Pastor Calix, Brad Calix. Okay, ito. Paano modus nila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan. Di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Okay. So bago kayo mag-present, dapat i-research ninyong mabuti. Dahil sabi niya, ang voice over daw diyan ay siguro. Kung sinabi mong siguro, doubtful ka na. Di ka sigurado na ako ba talaga yan? Bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Okay. So napansin niyo ba mga kapatid na pawang atake personal talaga itong mga ginagawa nila, pero di po natin tumbasan ang kanilang ginagawa, no? Ang voice over daw ni Talibong Mandarambong, siguro. So, di siya sigurado. Pero yon ang kaniyang pahayag. Pero yon ay pahayag mismo ni Brad Calix, yung dating pastor na yumakap sa simbahang Katoliko. Eto. Sino ba yung target audience? Christine, magandang gabi. Roger Turgo. Kay Ate Mariby Cabato Largo, salamat. Kay Juliet Bukaw Apayor. Now, ang target itong mga anti-Catholics na ito, kasi nga ginagamit nila yung paraan ng business o pagninegosyo. Sino ba yung target audience? Katoliko. Ganun kasimple. Wala naman sila ibang tinatarget. Hindi ho tatarget ng Iglesia ni Manalo yan. Hindi tatarget ng Mormons yan. Hindi, mahirapan sila doon eh. Mahirapan sila doon sa kulto. Kaya pinakamadali na sistema ng mga anti-Catholics na ito, yung Katoliko. Now, ano po yung marketing strategies ng mga simbahan po na ito? Again, balik tayo doon sa marketing plans. Importante yon, may plano. Pangalawa, ano ba yung capital nila? Committed members. Dapat ang miyembro masipag, yung mga volunteers. Excited yan. Pangatlo, hindi lang marketing plans under sa business opportunities. Pangalawa, capital. Pangatlo, may tinatawag sila na ROI o yung return of investment. Hindi naman papayag yung mga may pera dyan na tumaya ako dyan, pinondohan ko yung gagawin ng project na simbahan. Dapat may balik sa atin yan. May balik sa atin yan as a group. Ano yung balik nila dyan dapat? Dapat may profession of faith yan. Dapat mayroong baptism na mangyayari dyan. May membership yan. Mayroong leadership yan later on. At syempre, paglaki ng pera ng denomination. Syempre, may additional na 100 na bagong professional eh. Iba-iba sweldo niyan. May 10% kasi yan mga brad. You have to understand that. May 10% yan. Hindi yan optional ang 10%. Talagang dapat ibigay yan pagka naging miyembro ka. Yan. Kay Bro Calix yun. Hindi yun busis ko. Pero, ang sabi nila, paano modus nila dyan? Paano sistema nila?
Oh, meron silang pa-dinner. Oh, yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan, di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong. Talibong Mandarambong. Ah, okay. Yun, siguro. No, siguro. Grabe ang personal talaga nila dito. Pero naunawaan naman natin sila dahil posible sa ating pag-expose, lalo na sa mga aklat na ginagamit nila, yung Bible na ginagamit ni Sinita, di ba? Nasaktan din sila. Imagine kung balikan natin yung pag-type ko kasi sa ipinakita ko, yung kanang kamay, mamaya ituloy natin ito dahil ako ang magtatapik sa punto por punto. Nalagyan yung kanang ng Y, kaya nagiging kanyang. At dito sila pumupuntos. Dito sila pumupuntos para makapuntos. Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga, yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Sandali lang. Makinig talaga ako sa inyo. May si Timothy Lagman kasi, Bisaya ba din umano si Bro Calex? Ilonggo. Parang Ilonggo to. Si Kaburnok, nagsubaybay ko. Kaburnok, nasa kanilang Kaburnok ito. Okay, tuloy natin. Basahin mo, Kuya Robin, pakibasa. Pakibasa nga, yung totoo po. Ito po ang tamang basa sa aklat po ng Siya ang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa page 11. Talibong, makinig ka. Pampihira ka. Tinalibong, ano? Sige. Tinalibong din yung talibong. Sige, tuloy. Kumikita ka ng pera dyan, hindi ka marunong magbasa. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Yan ang nakasulat. Di kanya. Tinalibong ni Talibong yung sarili nilang aklat. Pakita natin yung aklat nila, Kuya Sedan. Parehas lang naman yung nakasulat. Kaya lang hindi po binanggit yung kanang kamay. Ayan. Binago nila, Kuya Sedan, yung pinapakita niya. Ayan o. Yung terminong kanang kamay, dun sa original, binago, ginawa niyang kanyang kamay. Nakita niyo, kasi nung kalingan nilagyan ng Y. Nakita niyo? Iyan. Doon sila pumupuntos. Kaya sabi nila, namin ko naman yung kanan nalagyang Y, kaya naging kanyan. Doon ko, nagkamali ako sa pag-type. Ito ang original. Pero, kung sasabihin nila na dahil diyan ay nagsisinungaling, si Cesar Sinita mismo nagsabi, pag nagkamali, hindi yan ibig sabihin na nagsisinungaling na. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. See? Kasama na ninyo ang nagsabi diyan ha. Ang pagkakamali, aminin ko na yung kanang nalagyang Y, kaya kanyang nagkamali yon. Pero sabi ni Cesar Sinita, ang pagkakamali, iba yun sa pagsisinungaling. Bakit? Kayo, di ba kayo nagkamali sa pagbasa?
kung ituloy natin ang video ninyo. Nagkamali. Imagine, ang nakasulat sa binasa ninyo ay sandalyas ng Papa, pero ang sinabi, sandalyas ng Diyos. Ito. Labo-labo di ikaw magbasa, English pa, ikaw na. Hindi, Tagalog lang. Tagalog. Ay, ako na magbabasa. Teka, i-focus ko lang. Medyo malabo. Medyo patagalin nyo po ng konti kasi magpo-focus ng maigi yung camera. Yan! Ano ang nasa dulo ng sandalyas ng Diyos? Ng Papa po. Ay, sorry. Labo na. Imagine ha, kung ang pagkamali sa pagbasa ay pagsinungaling na, ano ngayon? Ibig po ba sabihin, nagsinungaling na kayo? Ha? Kung doon lang kayo pupuntos. Pero, sandali lang, may nabasa ako bago tayo magtapos. Abangan ninyo ang kadugtong nito mamaya dahil punto por punto, sasagutin natin sila. May nabasa ako dito, sabi kasi ni kapatid na Ronelo Cañete, kahit anong paniniwala dyan, Panginoon pa rin ang bagsak. Mali po, kapatid. Remember, one of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Ang iba't ibang mga relihiyon ay magkakatulad, indifferentism yan. Diyos lang ang patunguhan. Mali po. Bakit? Different religions contradict one another, and contradictions can never be equally true. Kung lahat na mga naniniwala ay Diyos ang patunguhan, una, walang bula ang propeta na hinula sa ating Panginoong Jesucristo San Mateo Kapitulo 24, San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, at maraming madaya nila. Pero ang tanong, yung ibang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, sila ba'y maligtas din? Yes, maligtas din sila through no fault of their own. Deklarasyon niya ng Simbahang Katoliko sa Concilio Vaticano, Lumen Gentium number 16. Through no fault of their own, do not know the true Church of Christ or His Gospels, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Through no fault of their own. However, dogma di fide yang sola, yung extra ecclesia nola salos, na nasa Catechism of the Catholic Church 846, at nasa Fundamentals of Catholic Dogma. Akala kahit ibang mga pare may paniniwala na hindi na yan nag-epekto. Ano ba yung extra ecclesia nulla salos? Outside the church, there is no salvation. Pero kailangan ipaliwanag yang mabuti. Dahil nakasulat sa Lumen Gentium number 14, The Light of the Gentiles, deklarasyon ng simbahan na the Church of Christ referring to the Catholic Church. Dahil sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the sole Church of Christ in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. So, yung binanggit diyan sa Lumen Gentium number 14 na ang sabi, the Church of Christ, at ginagamit din ito sa Iglesia ni Cristo, the Church of Christ must be in nature, in service, it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to know it, refuse to embrace it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. May tanong dito si Felix Bahuo, bro, paano ba yung general confession?
O isulat mo mga kasalanan mo mula pa sa bata na di mo nakumpisal. Evaluate 7 capital sins, the 10 commandments, yung mga paghula, pagpunta sa mga albularyo, evaluate yan. Kung ikay may asawa na gumagamit ba kayo ng contraceptives, dapat yan makumpisal. No? Yun, i-evaluate yan, kapatid. So, sabi ni Cesar Sileno, saba diha, buslot ka. Yan pa ba ang dahilan na ang mga kapatid natin sa channel na Tinig ng Karunungan, bigla nang nawala ang mga video at si Cesar Sineta ng INC biglang nawala na din? Yun ba? Dahil sabi niya, buslot daw. Okay. Si Timothy Lagman, or kung di man iisang Diyos belief ang Mason, parang whenever religion nag-agree sila sa isang, yes, sa Freemasonry yan. No? Pero nasa canon law natin yan na ang sino mang mga Katolikong umanib sa Masonry ay automatic excommunication. Okay? So, abangan ninyo ang karugtong nitong video na nauna nating pinarinig sa inyo mga kapatid na INC sa kanilang reaction video sa akin na grabe talaga. Tatak na ba nila na yung pamimersonal? Dito lang, oh. Paano modus nila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to, ha? May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Ba? Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan, di mo naman. Hindi yan sila bumaba. Sino daw po yun? Sino po yung nagsasalita nito, Kuya Robin? Ang nagsasalita diyan ay siguro ay voice over ni Talibong Mandarambong. Okay. Yan, siguro voice over. Di niya kabisado, pero sinabi niyang sa akin daw Talibong Mandarambong. Kay Bro Calix yun. For your information. Kaya research naman pag may time. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Ipagdasal po natin. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo sa Juan 17:17, Sanctifica ios in veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.